Ang bawat gulong ng dos ay tila humahampas sa mga pirasong alaala ni Elena sa Maynila. Ang mausok na metropolis, ang pulso ng pagmamadali, ang walang katapusang ingay, lahat ng iyon ay malayo na ngayon. Si Elena Ramirez, isang batang nurse na may puso ng isang anghel at kamay na bihasa sa pag-aalaga, ay naglalakbay patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay sa Laguna. Ang kanyang destinasyon, Hacienda Silangan, isang pangalan na sinasabi ng ahensya ay nangangahulugang liwanag at pag-asa. Ngunit ang puso ni Elena ay nakadarama ng kakaibang kaba, isang anino na tila sumusunod sa kanya mula pa sa simula ng paglalakbay. Sa pagdating niya sa Hacienda Silangan, ang kanyang hinala ay kinundirma. Ang hacienda ay naglalayag sa isang malawak na karagatan ng mga tubuhan, umaabot hanggang sa abot-anaw. Ang luntiang tanawin ay kahanga-anga, may matatayog na puno ng akasya na nagsisilbing mga bantay sa mga lumang kalsadang bato. Ngunit sa likod ng marilag na tanawin ay nakatago ang isang malalim na kalungkutan, isang nakakubling pagtasira. Ang malaking bahay na may arkitekturang Espanyol ay dating marilag, ngunit ngayon ay may mga bakas ng pagpapabaya. Ang mga bintanang malalaki ay tila bulag, ang mga bakod na bakal ay kinakalawang, at ang mga lumang hardin ay tila nalulunod sa pagkalimot. Ang hangin ay may amoy ng matanis na tubo at ang matalim na simoy ng kahalumigmigan, kasama ang hindi maipaliwanag na singaw ng kalumaan at pinigilang kalungkutan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa buong hacienda. Tanging ang tunog ng hangin sa mga dahon ng tubo ang maririnig, isang uri ng bulong na tila may isinusumbong. Magandang araw po, Miss Ramirez. Ako po si Ana, ang mayordoma, bati ng isang matandang babae na may manipis na labi at balat na halos kasing kulubot ng lumang balat ng lupa. Si Ana ay lumitaw mula sa anino ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang lihin, iwas na makipag-ugnayan kay Elena. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong, at ang kanyang mga galaw ay mabilis. Tila takot siyang mauri sa isang bagay na bawal. Magandang araw din po, Manang Ana, tugon ni Elena na sinubukang makipag-ugnayan sa mga mata ng mayordoma. Ngunit tanging ang nagtatakit na ulap ng pag-aalala ang nakita niya. Kayo po ba ang magtuturo sa akin sa aking mga tungkulin? Opo, sundan na lang po ninyo ako, sabi ni Ana. At agad itong lumakad, ang kanyang likod ay bahagyang nakukuba. Tila may mabigat siyang pasan. Sinundan ni Elena si Ana sa loob ng malaking bahay. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok, ang mga lumang kurtina na may makapal na alikabok, ang mga larawang nakasabit sa dingding na tila nakatingin sa kanya ng may kakaibang kapaitan, at ang malaking grand staircase na naglalayag sa kalagitnaan ng buwagan, isang simbolo ng nakaraang karangyaan na ngayon ay tila nakabaon na sa limot. Habang naglalakad sila, naramdaman ni Elena ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga sapatos at ang nakakapanindig, balahibong katahimikan na bumabalot sa bawat silid. Ito ay hindi isang bahay na puno ng duhay. Ito ay isang libingan ng mga alaala. Sila po ang mga anak ni Don Rafael, bulong ni Ana habang naglalakad sila sa isang pasilyo na may formal na lounge. May 3 figura ang naroroon, nakaupo sa mga antigong sofa. Ang bawat isa ay tila hinulma mula sa iba't ibang bato. Ngunit may isang bagay na nag-uugnay sa kanila. Ang anino ng Hacienda Silangan. Ipinakilala ni Ana si Elena kina Miguel, Gabriela, at Isabela Alcantara. Si Miguel, ang panganay, ay may matikas na tindig at matatalin na mata na tila tumatagos sa bawat bahagi ng pagkatao ni Elena.
Mayroon siyang aura ng lamig at hiwaga. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakakuyong. Tila nagtatago ng isang malalim na pag-iisip. Walang ngiti. Walang anumang init sa kanyang pagtanggap. Maligayang pagdating sa silangan, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at walang emosyon. Ito ay parang isang formal na pagpapakilala lamang, walang tunay na pagbati. Sumunod si Gabriela, ang kapatid na babae, na may matatalin na tingin at mukhang matalino. Mayroon siyang isang tiyak na kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapahayan ng pag-iingat at isang uri ng pagmamasid na nakakapanindig, balahibo. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga credentials, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagdududa. Maasa akong matulungan mo, ang aming ina. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Elena. Tiya sinusuri ang bawat galaw niya. Si Isabella, ang bunsong kapatid, ay may mas malambing na anyo. Ang kanyang mga mata ay malaki at maamo, ngunit mayroong isang bagay sa kanila na nagpapahiwatig ng takot, isang kaba na hindi niya kayang itago. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang bumabati. Maligayang pagdating po. Anya, halos pabulong. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na hinig, ngunit mayroong lungkot sa bawat salita. Ramdam ni Elena ang isang koneksyon sa takot ni Isabella, na parang isang salamin ng sarili niyang kaba sa lugar na iyon. Naramdaman ni Elena ang matinding tensyon na bumabalot sa pamilya. Walang tunay na init, walang gaanong tawanan. Ang bawat isa ay may pinipigil na sikreto, isang pasanin na nakasabit sa kanilang mga balikat. Sila ang tila namumuno sa hasyenda, ngunit may kawalan ng tunay na presensya, ang anino ni Don Rafael. Na tila nakabitin sa bawat sulok, ang kanyang kawalan ay mas malakas pa sa kanyang presensya. Ang mga araw ni Elena sa hasyenda silangan ay nagpatuloy sa isang nakababahalang ritmo. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay alagaan si Senyora Emilia Alcantara, ang may bahay ng hasyenda na nakaratay sa isang silid sa itaas. Ang silid ay maluwang at marangya, ngunit ang ambience ay mabigat. Tila sumasalamin sa kalagayan ni Senyora Emilia. Ang ginintuang kursina ay nakasara, at ang dim na ilaw ay nagbibigay ng isang melansyolikong liwanag. Si Senyora Emilia ay madalas natulog, halos walang malay dahil sa mga gamot na pampakalma. Bilang isang nurse, agad na napansin ni Elena ang labis na dosis ng mga gamot na ibinibigay kay Senyora Emilia, na tila nagpapababa ng kanyang kalusugan sa halip na pagalingin siya. May kakaiba sa paraan ang kanyang pagtulog. Hindi ito mapayapa, kundi isang uri ng pagtakas, isang paglubog sa kawalan. Ngunit may mga pagkakataon na nagigising si Senyora Emilia. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay bumubukas, puno ng takot, at isang malalim na sakit na hindi kayang ilarawan ang mga salita. Minsan, mahigpit niyang hinanghawakan ng kamay ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanunukso. Tila may nais siyang sabihin, ngunit walang tinig. Malas. Ang hasyenda. Bulong niya minsan, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sa ibang pagkakataon, ang kanyang tingin ay tumutugma sa malaking bintana. Tila nakikita niya ang isang multo sa labas. Ang mga sandaling ito ay nagpapataas ng pagdududa ni Elena. Bakit din ito ang kalagayan ni Senyora Emilia? Ito ba ay simpleng depresyon o mayroon bang mas malalim na dahilan sa kanyang pagkabihag sa mga gamot? Ang mga tanong na ito ay nagsimulang magbunga sa isip ni Elena, lumikha ng isang hindi mapakaling pakiramdam. Isang gabi, habang ang malakas na bagyo ay bumubuhos sa hasyenda silangan,
nagdulot ito ng pagkawala ng kuryente. Ang buong hasyenda ay nababalot sa dilim. Tanging ang mga kandila at lamparadigas ang nagbibigay ng kakaibang liwanag. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulob ay umuugong sa buong lupain. Lahat ng kawani ay nagtipon sa lumang kusina, ang tanging lugar na may init at liwanag. Dito, sa gitna ng pagkabagabag, nakilala ni Elena si Manang Rosa, ang matandang hardinera na matagal nang nagtatrabaho sa hasyenda. Ang mukha ni Manang Rosa ay puno ng karunungan at matinding kalungkutan, tila nagtatago ng maraming kuwento. Habang nagtitipon sila sa paligid ng isang lumang mesa, umiinom ng maiit na kape, nagsimulang magkuwento si Manang Rosa. Alam mo, Iya, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. Ang hasyenda na ito ay hindi laging ganito. Dating buhay, puno ng pag-asa. Pero ang lahat ay nagbago labing 5 taon na ang nakakaran. Ang kanyang mga mata ay lumuluha habang binabalikan ang nakaraan. Ano po ang nangyari, Manang? Tanong ni Elena. Ang kanyang puso ay tila bumilis ang tibok. Ang pabrika ng tubo. Iya. Ang pabrika ng tubong bulong ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tunog ng bagyo. Tumagsak iyon dahil sa kapabayaan. Dahil sa paghahanap ng tubo sa pera. Sinabi ni Manang Rosa na ang pagbagsak ng pabrika ay dahil sa mahinang pundasyon at materyales na ginamit sa pagtatayo at sa patuloy na pagpapabaya sa pagpapanatili. Maraming manggagawa ang namatay sa trahedyang iyon, 12 ng buhay ang nawala sa loob ng mga gumuhong bakal at semento. Ang mga alaala ng trahedya ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, tila kahapon lamang nangyay. Ang aking pinsan ay naroroon. Pati na rin si Mang Isko. Ang ama ni na Miguel, Gabriela, at Isabela. Sabi ni Manang Rosa, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa apoy ng kandila. Si Mang Isko, isang masipag na tao, isang magaling na foreman. Ilang beses niyang binabalaan si Don Rafael tungkol sa kaligtasan ng pabrika, pero hindi pinakinggan. Pinasura ang kanyang mga ulat. Para lang makatipid sa gastos. Ang kanyang buhay ay naging collateral sa kasakiman. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kapaitan. Iniwan sila ni Don Rafael ng walang katarungan, ng walang pag-asa. Nag-iwan ng malaking sugat sa puso ng komunidad. Ang mga salita ni Manang Rosa ay tila mga martilyo na humahampas sa isip ni Elena. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit. Kabit. Ang kalungkutan ng hasyenda, ang takot ni Senyora Emilia, ang matinding tensyon sa pagitan ng mga magkakapatid na Alcantara, at ngayon ang kuwento ng trahedya sa pabrika. Ang tatlong magkakapatid ay hindi lang mga karaniwang tagapamahala. Sila ay mga anak ng biktima, mga tagapagmanan ng isang mapait na nakaraan. Ang malalim na pagdududa ay nagsimulang mamuo sa isip ni Elena. Ang kanilang malamig na pagtanggap, ang kanilang pagiging lihin, ang kanilang pagmamasid, sa kanya lahat ng ito ay mayroong ibang kahulugan ngayon. Hindi sila basta nagmamahala sa hasyenda, sila ay nagtatago ng isang bagay, isang malaking plano. Ang kanilang mga mata ay hindi lamang nagtatago ng kalungkutan kundi ng puot. Ang huling linya ni Manang Rosa ay bumalik sa isip ni Elena, ang kanilang mga mata. Iya ay may apoy na naghihintay na sumiklab. Nakaramdam si Elena ng isang lamig na dumaan sa kanyang gulugod, hindi dahil sa lamig ng bagyo, kundi dahil sa matinding realization. Ang mga Alcantara ay hindi lamang nagtatrabaho upang mapabuti
ang Hacienda Silangan. Sila ay nag-aabang, nagpaplano, at ang kanilang target ay walang iba kundi si Don Rafael at ang buong angkan ng Alcantara. Ang Hacienda Silangan, na dating isang pangako ng liwanag, ay nakabaon na ngayon sa anino ng paghihiganti. At si Elena, ang nurse na may puso ng anghel, ay hindi sinasadyang napadpad sa gitna ng isang matinding labanan na nagsimula 15 taon na ang nakalilitas. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang upang alagaan ang isang may sakit, kundi upang masaksihan ang unting paglalahad ng isang nakatagong katotohanan. Ang mga salita ni Manang Rosa ay tila apoy na nagdiliyab sa natutulog na hinalan ni Elena. Ang Hacienda Silangan, na dating tiningnan niya ng may pagkamangha, ay nagbago na ngayon sa kanyang paningin isang malaking kulungan ng mga lihin, isang entablado, para sa isang nakatagong kahedya. Ang bawat sulok, bawat tanino, bawat bulong, ang hangin sa mga puno ng tubo, ay tila may isinusumbong. Hindi na niya nakikita ang ganda, kundi ang kalungkutan, ang pighati, at ang matinding pagkauhaw sa katarungan. Mula ng gabing iyon, naging mas maingat ang bawat galaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay tila naging radar, sinusuri ang bawat ekspresyon, bawat kilos, bawat salita. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang inosenteng nurse na dumating sa silangan ay unting nababalutan ng pagdududa at isang pagnanais na tuklasin ang katotohanan. Madalas niyang nakikita sina Miguel at Gabriela na nagpupulong sa mga hindi inaasahang lugar, sa lumang library na puno ng makasaysayang aklat, sa dilim na balkonahe na nagtanaw sa malawak na tubuhan, o kung minsan, sa likod ng malaking kusina habang abala ang mga kawani. Ang kanilang mga pagpupulong ay palaging tahimik, ang kanilang mga boses ay halos pabulong, at ang kanilang mga tingi ay matalin, tila palaging may binabantayan. Naaalala ni Elena ang isang insidente kung saan dumaan siya sa may bukas na pinto ng library, at narinig ang tinig ni Miguel, na may diin, hindi tayo pwedeng magkamali sa pagkakataong ito, Gabriela. Ang lahat ay nakasalalay dito. Agad na humindo si Gabriela sa pagsasalita at tiningnan siya ng may matalim na tingin na nagpanggap na nagbabasa ng isang lumang mapa ng hasyenda. Ang kanilang pagbabago ng paksa ay mabilis at ang kanilang pag-iingat ay pansin. Si Miguel, ang panganay, ay madalas na nakikita ni Elena na naglalagi sa opisina ni Don Rafael na ngayon tila kanyang sariling teritoryo. Ang mga ilaw ay madalas na nakabukas hanggang madaling araw. At kapag dadaan si Elena, makikita niya si Miguel na nakaupo sa likod ng malaking mesa na papalibutan ng mga lumang dokumento, mapa, at mga talaan. Minsan, nakita niya itong may hawak na isang malaking libro na may nakasulat na engineering specifications, Silangan Sugar Mill. Isa si Shadlad sa walungko sa harap. Ang kanyang noo ay nakakunot, at ang kanyang mga daliri ay tila sumusubaybay sa bawat linya, bawat derlang. Hindi ito simpleng pag-aaral ng negosyo. Ito ay isang paghahanap, isang paghuhukay sa nakaraan. Ang pagkakita kay Miguel na napakalalim ang iniisip tungkol sa mga blueprint ng bumagsak na pabrika ay nagpatibay lamang sa paniniwala ni Elena na ang plano ay mas malalim at mas seryoso kaysa sa inaakala niya. Subalit, si Isabela, ang bunsong kapatid, ang labis na kinababahala ni Elena. Kung sina Miguel at Gabriela ay parang mga bato na walang emosyon, si Isabela naman ay isang bukas na aklat ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay madalas na naghahanap ng pag-iwas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig kahit na walang dahilan, at ang kanyang mukha ay parang laging may kinikinkin na lihin
Isang hapon, nakita ni Elena si Isabela na nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. Nang magtama ang kanilang tingin, mabilis itong umiwas. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa na parang humihingi ng tulong o tawad. Ang kanyang pag-aalala ay hindi nagmula sa takot na mahuli, kundi mula sa bigat ng isang bagay na nakababahala. Isang araw, habang nililinis ni Elena ang lumang sala na hindi gaanong ginagamit, napansin niya ang isang bahagyang nakausli na tabla sa ilalim ng isang lumang kabinet. Ang kanyang kuryosidad ay nagtulak sa kanya upang itulak ang kabinet at doon, sa ilalim ng sahig, ay natagpuan niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy na nara. May mga inukit na simbolo na halos nabura na. Ang kahon ay tila matagal nang nakatago at nababalutan ng manipis na alikabok. Sa loob, bumungad sa kanya ang isang koleksyon ng mga lumang litrato. Ang mga litrato ay itim at puti at karamihan ay naglalarawan sa isang lalaking may masayahin, ngunit pagod na mukha si Mang Isko. Sa isa sa mga litrato, nakangiti si Mang Isko habang buhat ang tatlong maliliit na bata, sina Miguel, Gabriela at Isabela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng inosensya na parang hindi nila alam ang madilim na kinabukasan na naghihintay sa kanila. Sa ilalim ng mga litrato ay may ilang piraso ng papel. Ang una ay mga detalyadong sketch at diagram ng isang bahagi ng pabrika ng tubo, na may mga nakasulat na mga komento tungkol sa mga depekto sa pundasyon, kalidad ng materyales na hindi sumusunod sa pamantayan, at mga peligro sa seguridad na pinabayaan. Malinaw na ang mga ito ay mga babala ni Mang Isko na hindi pinansin. Ang pangalawang papel ay isang lumang sulat kamay, tila isang tula o isang panata na nakasulat sa isang malalim at galit na tono, nakalimutan man ng lupa ang iyong pangalan at ng mga nagkasala ang kanilang kasalanan, ang aming dugo, ang aming luha ay di masasayang, paghihiganti ay darating, sa dugo at luha ay ilalagay. Napaatras si Elena. Ang lamig na kanyang naramdaman ay hindi mula sa hangin, kundi mula sa bigat ng mga salitang nabasa niya. Ito ay hindi lamang alaala sa nakaraan. Ito ay isang panata, isang pangako ng paghihiganti na dinala ng mga henerasyon. Ang kahon na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga alaala, kundi ang mismong kaluluwa ng galit na nagpapakilos sa tatlong magkakapatid. Ang kaisipan ni Elena ay nagambala ng isang sigaw ng takot at pagkabahala mula sa ibaba. Sofia! Diyos ko, Sofia! Mabilis na tumakbo si Elena pababa. Umungmad sa kanya ang isang eksena ng kaguluhan. Si Ana ay nasa tabi ni Sofia na nakahiga sa sahig at nanginginig. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay nakabalig. Ang 5 taong kulang na si Sofia. Ang kaisa, isang apo ni Don Rafael at si Nora Emilia, na anak ng kanilang ikalawang anak na lalaki na kasalukuyang nasa ibang bansa, ay nagpapalitaw ng matinding sakit. Ano ang nangyari? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay may awtoridad sa gitna ng pagkabahala. Pagkatapos kumain ng tanghalian, bigla na lang siyang nanghina at ngayon. Hindi maituloy ni Ana ang kanyang mga salita. Agad na lumapit si Elena kay Sofia. Nanginginig ang bata, ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube at ang kanyang hininga ay mababaw. Inipon niya ang noo ng batanad. Iinit sa lagnat. Ang mga mata ni Elena ay naglalakbay sa paligid. Hinahanap ang mangyayari. Nakita niya ang isang bahagyang nakakalat na tirang pagkain sa sahig, isang bahagi ng sinigang na manok at kanin, ang paboritong pagkain ni Sofia.
Sofia, pakinggan mo ako, sabi ni Elena, na sinubukang manatiling kalmado habang sinusuri ang pulso ng bata. Ano ang kinain mo? Ngunit si Sofia ay hindi makasagot. Ang kanyang mga panininig ay lalong lumalala. Sa kanyang karanasan bilang nurse, agad na kinilala ni Elena ang mga sintomas, mataas na lagnat, convulsions, at ang mabilis na paghina ng katawan ay malinaw na senyales ng matinding pagkalason sa pagkain at hindi lamang simpleng laglat. Mayroong kakaiba sa pagkabilis ng paggala ng kanyang kalagayan. Hindi ito normal na insidente. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sigaw ni Ana, umiiyak. Wala na tayong oras, tugon ni Elena na sinubukang buhatin si Sofia. Ngunit napakabigat na ng bata. Sa sandaling iyon, pumasok sina Miguel, Gabriela, at Isabela sa bulwagan. Ang mukha ni Miguel ay nanatiling blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Elena. Si Gabriela ay mukhang kalmado rin, ngunit nakita ni Elena ang isang bahagyang pagnisi sa sulok ng kanyang labi, na agad nitong itinago. Ngunit si Isabela naman ay iba. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumawag kayo lang, doktor, utos ni Elena. Kailangan kong suyurin ang lalamunan niya. Mabilis na kumilos si Elena. Sa loob ng ilang segundo, kinuha niya ang isang kutsara at pinilit na suyurin ang lalamunan ni Sofia upang maalis ang anumang natitirang lason. Patapos ang ilang sandali, nagsuka si Sofia. At sa pagsusuka, ay lumabas ang mga natunaw na bahagi ng pagkain na may bahagyang kakaibang amoy, na tila damot. Agad na pinunasan ni Elena ang bata at pinilit na painumin ng tubig upang malinis ang kanyang sistema. Kailangan niya ng gamot. Isang anti-toxin. May gamot ba kayong panlaban sa lason dito? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay matalin. Walang sumasagot. Nagtinginan lang sina Miguel at Gabriela. Tila nag-iisip. Ngunit si Isabela, na umiiyak na ngayon, ay tumakbo patungo sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya na may dalang isang maliit na bot ng activated charcoal at isang packet ng oral rehydration salts na ginagamit sa mga kaso ng matinding pagtatae o pagkalason. Ito ay hindi ang perpektong solusyon, ngunit ito ay makakatulong na ma-absorb ang anumang natitirang lason sa katawan ni Sofia. Agad na ipinainom ni Elena kay Sofia ang activated charcoal na sinundan ng oral rehydration salts. Pinantayan niya ang bata ng mahigpit, inaayos ang kanyang kumot. Tinukumbinsi ang kanyang katawan na lumaban. Pagkalipas ng ilang mahabang minuto na tila mga oras, unting humina ang paninginig ni Sofia. Ang kanyang lagnat ay bahagyang bumaba at ang kanyang hininga ay naging regular. Nakahinga ng maluwag si Elena. Salamat, bulong ni Isabela kay Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Salamat sa pagliligtas sa kanya. Ngunit ang kanyang tingin ay nakatutok kina Miguel at Gabriela, na ngayon ay mukhang galit na galit. Ang pagdating ng doktor pagkalipas ng halos isang oras ay nagpatunay sa assessment ni Elena, matinding pagkalason sa pagkain na malapit ng ikamatay ng bata. Ang mabilis na aksyon ni Elena ang nagligtas sa buhay ni Suki. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng isang malalim na epekto sa lahat. Si Elena ay hindi lamang isang nurse, siya ay isang bayani. Ngunit ang kanyang pagiging bayani ay may kapalit. Matapos ang insidente, naging malinaw na si Elena ay hindi lamang isang simpleng nurse, siya ay isang balakid sa kanilang plano.
nagalit sina Miguel at Gabriela. Isang gabi, habang naglalakad si Elena sa pasilyo, hinarap siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay malanig at matalin, at ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi mo dapat pinakikialaman ng mga bagay na hindi mo nauunawaan, Elena, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila may nakatagong kahulugan. Hindi ka kasama sa pamilya, at hindi mo alam ang kasaysayan ng hasyenda na ito. Ang alam ko ay may inosenteng buhay na muntik nang mawala. Tugon ni Elena, na sinubukang manatiling matatag. At ang alam ko ay mayroong lason sa hapag. Kainan. Umubo si Gabriela na lumitaw mula sa likod ni Miguel. Masyado kang mausisa, nurse. Ang labis na pagiging mausisa ay maaaring magdala ng masamang kapalaran. Ngunit si Elena ay hindi natakot. Ang kanyang pagmamahal kay Sofia at ang kanyang pagnanais para sa katarungan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ang totoo ay hindi kailanman dapat itago. At ang katarungan ay hindi dapat ipagkait. Ang tingin ni Gabriela ay nagpahiwatig ng galit at paghamak. Ang katarungan, Elena, ay isang bagay na itinatakda ng mga biktima, hindi ng mga tagalabas. Sa pag-uusap na yon, nakita ni Elena ang isang malalim na galit na nagkukubli sa ilalim ng kanilang kalmadong anyo. Hindi na lamang ito tungkol sa isang lumang insidente, ito ay tungkol sa isang labanan ng mga prinsipyo. Nang gabing iyon, naramdaman ni Elena na nag-iisa siya, ngunit hindi siya susuko. Alam niyang kailangan niyang protektahan si Sofia, at upang gawin iyon, kailangan niyang tuklasin ang buong katotohanan. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Elena sa kanyang mga kilos. Tumlam niya ang mga matatalim na tingin ni Miguel at Gabriela. Naging mas mahirap para sa kanya na isa sa kahit anong gawain na tila palaging may nagbabantay. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanilang pagbabantay. Sinimulan niyang sundan ang mga bakas ng mga dokumentong madalas na binabasa ni Miguel. Palagi niyang iniiwan ang kanyang sarili sa lumang opisina ni Don Rafael tuwing gabi matapos matulog si Senora Emilia. Hinahanap niya ang anumang bagay na maaaring magbigay ng mas malalim na konteksto sa plano ng mga magkakapatid. Sa ilalim ng isang selyadong drawer, natagpuan niya ang isang lumang sobre na may sulat kamay ni Don Rafael. Sa loob nito ay mga lumang deedosal, mga kontrata, at pinakamahalaga, isang mapa ng hasyenda na may nakasulat na old worker, squatters na bilog. Ang lugar na iyon ay matagal ng abandonado at bihira ng puntahan. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at maliwanag sa kalangitan, nagpa siya si Elena na puntahan ng old worker, squatters. Dahan-dahan siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Ang panging ilaw niya ay ang kanyang flashlight. Ang lumang gusali ay napupuno ng kalumaan at alikabok. Ang amoy ng lumang kahoy at lupa ay sumasalubong sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay naglilikha ng kakaibang tunog sa katahimikan ng gabi. Habang naglalakad siya sa loob, napansin niya ang isang bahagi ng dingding na tila kakaiba, na may naiibang texture. Sa kanyang pagdududa, hinawakan niya ang dingding at doon, sa ilalim ng isang lumang pintura, ay may isang bahagyang nakakubli na mekanismo ng pinto. Sa pagtulak niya rito, dahang bumukas ang isang lihim na pinto. Nagbubunan ng isang maliit at madilim na silid na puno ng matinding kalungkutan. Ang silid ay simple, ngunit puno ng makabuluhang simbolo. Sa gitna ay isang maliit na dambana ng paghihiganti altar ng paghihiganti. Sa ibabaw ng maliit na mesa ay nakalagay ang mga litrato
ng mga manggagawang namatay sa insidente ng pabrika, kasama ang isang malaking litrato ni Mang Isko. May mga sariwang bulaklak na nakalagay, mga kandila na nasindihan, at isang maliit na kahon na naglalaman ng mga personal na gamit ng mga biktima. Ito ay isang lugar, ang pagdadalamhati, ngunit higit pa roon, ito ay isang lugar ng pangako, isang lugar kung saan ang galit at pighati ay naging isang dahilan upang lumawan. Sa tabi ng lambana ay may isang lumang journal, nakabalot sa isang basang tela. Ito ay ang journal ni Mang Isko. Sa bawat pahina, binasa ni Elena ang mga salita ng isang ama, isang manggagawa, isang taong nagmamalasakit sa kanyang komunidad. Isinulat niya ang kanyang mga pagdududa tungkol sa kalidad ng konstruksyon ng pabrika, ang kanyang mga babala kay Don Rafael tungkol sa paglabag sa mga safety protocols, at ang kanyang mga pakiusap na ayusin ang mga depekto bago pa man maganap ang anumang trahedya. Ngunit ang kanyang mga babala ay pinabayaan. Ang huling entry ay nakasulat na may tinta na halos nabura na, ngunit ang mga salita ay malinaw. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ito tatagal. Pero sana, pagdating ng panahon, magkaroon ng hustisya para sa amin. Sa ilalim ng journal ay may mga detalyadong plano, mga chart, mga schedule, mga pangalan, at mga diskarte. Ito ay ang plano ng 3 magkakapatid. Hindi lamang ito paghihiganti sa pamamagitan ng pagdadala kay Don Rafael sa hustisya, kundi isang mas malalim na paghihiganti. Mayroong mga plano upang sirain ang reputasyon ng Hacienda Silangan, upang ihayag ang mga katiwalian sa pamamagitan ng media at mga komunidad, upang pabagsakin ang kanilang mga koneksyon sa politika at negosyo, at upang maglunsad ng mga kaso sa korte na magpapahina sa pamilya Alcantara, hindi lamang sa pinansyal, kundi pati na rin sa kanilang dangal. Ang kanilang layunin ay hindi lamang ang pagpaparusa, kundi ang pagwasak sa lahat ng itinayo ni Don Rafael. Ang planong yun ay napakalalin, napakasalimuot, at napakaganap, na nagpapahiwatig ng taong pagpaplano at paghahanda. Habang sinasala ni Elena ang bawat pahina, ang bawat dokumento, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Ang kanilang paghihiganti ay hindi lamang isang simpleng galit. Ito ay isang bunga ng matinding pighati, ng pinigilang hinanakit, at ng isang pangako na kailanman ay hindi dapat kalimutan. Ang kanilang plano ay hindi lamang tungkol sa sarili nilang pamilya, kundi para sa lahat ng mga biktima na pinabayaan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Isang bahagyang tunog ng hakbang sa labas ng lihim na silid. Agad na hinila ni Elena ang mga dokumento at ang journal. Isinuksok ang mga ito sa kanyang bag at dahang sinara ang lihim na pinto. Ngunit huli na ang lahat. Pagtalikod niya, bumungad sa kanya si Miguel. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininas sa galit. Hawak niya ang isang lumang tungkod na gawa sa nalra, tila isang sandata. Anong ginagawa mo dito, Nars? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta, na tila nagbago mula sa taong nakikita ni Elena araw-araw. Napakadami mo nang nalalaman. Agad na tumakbo si Elena, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas. Ang takot ay bumalot sa kanya, ngunit ang bigat ng mga dokumento sa kanyang bag ay nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang makatakas. Kailangan niyang ipaalam ang katotohanan. Sinundan siya ni Miguel. Isang matinding habulan ang naganap sa dilim ng Hacienda Silangan. Tumakbo si Elena sa mga lumang pasilyo, sa mga bakanting silid, at sa labas ng main house, patungo sa malawak na tubuhan. Ang mga tangkay ng tubo ay matangkad at siksikan
na nagbibigay sa kanya ng takip, ngunit nagpapabagal din sa kanyang pagtakbo. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng tunog, at ang tunog ng paghabol ni Miguel ay nasa likod niya. Narinig niya ang kanyang hininga, ang tunog ng kanyang mga paa sa lupa, at ang mga tunog ng paghabol ni Miguel. Hindi ka makakatakas, Elena. Hindi mo naiintindihan ang sisimulan mo. Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng galit at desperasyon. Tumula si Elena sa mga nagkalat na bato. Sumabit ang kanyang dami sa mga matatalim na dahon ng tubo. Ang kanyang buhok ay ginulo ng hangin, at ang kanyang mukha ay nababalutan ng pawis. Ang kanyang bag, na may lamang mga dokumento ay tila mas lalong bumibigat, ngunit hindi niya ito binitawan. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang susi sa katotohanan. Sa huling sandali, nakakita si Elena ng isang lumang bodega na hindi gaanong ginagamit, na may bahagyang bukas na pinto. Tumalon siya sa loob at mabilis na isinara ang pinto. Hiningal, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tunog ng mga paa ni Miguel na dumaan sa labas ng bodega. Nagtago siya sa likod ng mga lumang sako. Ang kanyang hininga ay pinigil. Ilang minuto ang lumipas. Ang katahimikan ay nakakapanindig, balahibo. Narinig ni Elena ang malalim na hininga ni Miguel sa labas, ang kanyang pagkabigo. Pagkatapos, ang mga tunog ng kanyang mga paa ay unti-unting lumayo. Nakahina ng maluwag si Elena. Kaligtas siya sa ngayon. Ngunit ang mga dokumentong hawak niya ay hindi lamang isang patunay ng paghiganti. Ito ay isang pagbabanta sa kanyang buhay at sa buhay ng lahat ng nasa Hacienda Silangan. Alam niyang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking labanan. Ang malamig na dampi ng hangin sa balat ni Elena, na tila nagbibigay ng pahiwatig ng papalapit na umaga, ay hindi nakapagpatindi sa panginginig ng kanyang katawan. Hindi ito dahil sa lamig, kundi sa takot na bumabalot sa kanya at sa bigat ng mga dokumentong nakasiksik sa kanyang bag. Nakaligtas siya mula sa paghabol ni Miguel, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim ng takip-siri, tumakbo siya papalayo sa lumang bodega, patungo sa isang maliit na bahay, kubo na matagal nang inabando ng ginagamit ng mga manggagawa bilang pahinahan. Doon, sa loob ng bahay, kubo. Sa gitna ng kadiliman na tanging ang liwanag ng buwan mula sa isang maliit na siwang ang nagbibigay ng pag-asa. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang puso ay humahampas ng mabilis, halos marinig niya ang tunog nito sa kanyang tainga. Ang amoy ng lumang dayami at lupa ay pumuno sa kanyang ilong, ngunit mas matindi ang amoy ng takot at pagkabahala. Pinahindo niya ang kanyang sarili. Pinilit na kumalma. Inilabas niya ang journal ni Mang Isko at ang mga plano ng paghihiganti. Pinasa niya muli ang mga salita. Ang bawat linya ay tila sumisiksik sa kanyang kaluluwa. Ang galit, ang pighati, ang pagkauhaw, sa katarungan lahat ng ito ay nararamdaman niya. Ngunit kasabay nito, nakikita rin niya ang kapahamakan na maaring idulot ng planong ito, hindi lamang kay Don Rafael, kundi pati na rin sa buong Hacienda Silangan at sa inosenteng buhay ni Sofia. Ang pagkalason kay Sofia ay isang malaking pahiwatig na kailangan niyang kumilos. Hindi siya maaring maghintay. Hindi siya maaring manatiling tahimik. Kailangan kong gawin ito. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Kailangan kong ilabas ang katotohanan. Sa kanyang isip, gumungit ang isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring maganap ang lumang kapilya ng Hacienda.
ang dambana ng pananampalataya at pag-asa, na ngayon ay maaaring maging dambana ng katotohanan. Kinabukasan, habang ang bukhang liwayway ay dahang sumisikat sa silangan, naglakad si Elena patungo sa lumang kapilya. Ang kapilya ay matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng hasyenda na papalibutan ng matatandang puno ng mangga at isang malawak na hardin. Ang mga bato nito ay nababalutan ng lungot. Ang mga bintanang may makukulay na salamin ay tila mga mata ng nakaraan, at ang kampanang tanso ay tahimik, matagal nang hindi tinutugtog. Ngunit sa kabila ng pagiging luma, mayroong kakaibang kapayapaan sa lugar na ito. Isang aura ng kabanalan na tila lumalaban sa kadiliman ng hasyenda. Pagdating ni Elena, nakita niya ang halos lahat ng pamilya Alcantara ay naroroon na. Sila ay madalas magsimba doon, kahit na pribado, upang manalangin. Si Miguel, Gabriela, at Isabela ay nakaupo sa harap. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Si Ana at ang ilang matatandang kawani ay naroroon din. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Si Sofia, na bahagyan ng nakakabangon, ay mahinang nakaupo sa tabi ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malalim na tulad ng karagatan. Naglakad si Elena sa gitna ng kapilya. Ang kanyang bawat hakbang ay tila umaalingaw sa katahimikan. Ang mga tingin ni Miguel at Gabriela ay agad na dumapo sa kanya, puno ng pagtataka, galit, at pagbabanta. Ngunit hindi siya nagpatinag. Awak niya ang kanyang bag na may lamang mga ebidensya na parang isang sandata. May naisa kong sabihin, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malakas at may determinasyon sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Inilabas niya ang journal ni Mang Isko at ang mga plano ng paghihiganti. Inilatag niya ang mga ito sa lumang altar. Alam ko ang inyong plano. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kapilya. Si Miguel ay agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay nagniningas. Anong pinagsasabi mo, nurse? Wala kang alam. Alam ko ang tungkol kay Mang Isko at sa pagbagsak ng pablika. Alam ko ang tungkol sa inyong dambana ng paghihiganti, sagot ni Elena. Ang kanyang tingin ay nakatutok kay Miguel. At alam ko na ang pagkalason kay Sofia ay bahagi ng inyong plano. Sa sandaling iyon, hindi na nakayanan ni Isabela. Ang matagal ng kinikinchin na pasanin ay biglang sumabog. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay naninginig. Hindi ko na kaya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihirap. Hindi ko iyon ginawa, Elena. Hindi ko sinadyang saktan si Sofia. Luminon si Miguel at Gabriela kay Isabela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at galit. Isabela, anong sinasabi mo? Tanong ni Gabriela. Ang kanyang boses ay malamig. Patawarin ninyo ako, kuya. Ate, bulong ni Isabela na lumuhod sa harap ng altar. Hindi ko kayang gawin ang plano. Sinubukan kong pigilan. Sinubukan kong baguhin ang nilalaman ng pagkain. Gawing mas kaunti ang lason o ibahin ang target. Akala ko, sapat na ang bahagya lang siyang masaktan para makapagbigay, babala sa atin, na hudyat na mali ang ating ginagawa. Ngunit ang bigat ng kasalanan ay bumabalot sa akin. Hindi ko kayang saktan ng isang inosente. Hindi ko kaya. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang humpay. Ang plano ay masyadong malayo. Hindi ito ang gusto ni Papa. Hindi ito ang katarungan na gusto niya. Ito
ay paghihiganti lamang. Ang ani ni Isabela ay tila isang malaking pako na tumusok sa puso ni Gabriela. Ang kanyang matigas na anyo ay unting nabasag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Isabela, ang kanyang kapatid, na hindi niya inakala na sisirain ang kanilang matagal ng pinagplanuhan. Ang galit ay naroroon pa rin, ngunit kasabay nito, nararamdaman din niya ang aalinlangan. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang kapatid, ang kanyang kaluluwang nababalutan ng takot at pagsisisi. Ang masalita ni Isabela ay tila apoy na sumunog sa kanyang puso, nagbibigay ng liwanag sa katotohanang matagal niyang tinatago sa sarili. Napakalayo na ng nating ninyo para sa paghihiganti, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pag-unawa. Ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapa. Ito ay lilikha lamang ng mas maraming sakit. Biglang, sa gitna ng matinding tensyon, bumukas ang malaking pintuan ng kapilya. Lahat ay napalingon. Si Senyora Emilia, na ang lahat ay inakala na mahimbing na natutulog dahil sa mga gamot, ay nakatayo doon. Hindi na siya mukhang mahina at nakaluhod. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay malinaw at puno ng lakas. Ang kanyang balabal ay nakabalot sa kanyang balikat, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan at galit. Senyora Emilia, pulong ni Ana, na hindi makapaniwala. Naglakad si Senyora Emilia, papasok sa kapilya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kina Miguel at Gabriela. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang bigat, ang katotohanan. Akala ninyo ay mahimbing akong natutulog, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad, na hindi kailanman narinig ni Elena mula sa kanya. Ngunit matagal ko nang itinigil ang inom ng mga gamot. Lahat pinagulat. Ang mga mata ni Elena ay nanlaki. Ang mga kawani ay nagbubulungan. Nakikinig ako, patuloy ni Senyora Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Narinig ko ang lahat. Ang inyong plano. Ang inyong paghihiganti. At ang inyong pagtatangka na saktan ng inosenteng apo ko. Lumapit siya kay Sofia. Mahinang inalo ang bata. Ang aking apo, na walang kamalay, malay sa inyong pigati, ay muntik nang maging biktima ng inyong galit. Tumalikod si Senyora Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kina Miguel at Gabriela. Akala ninyo, hindi ko alam ang tunay na nangyari sa pabrika. Akala ninyo, hindi ko ramdam ang bigat ng kasalanan. Ang kanyang tingin ay lumipat sa pintuan ng kapilya. Rafael, lumabas ka. Alam kong nandiyan ka. Sa mga salitang iyon, bumukas ang pintuan ng kapilya at pumasok si Don Rafael. Siya ay palat na, ang kanyang mukha ay buto at balat, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit sa kanyang pagdating, agad niyang nakita ang mga nakalatan na dokumento sa altar, ang journal ni Mang Isko, at ang mga plano ng paghihiganti. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Senyora Emilia, na ngayon ay puno ng galit at pighati. Rafael Alcantara, sabi ni Senyora Emilia, ang kanyang boses ay puno ng pait. Harapin mo ang katotohanan. Harapin mo ang iyong mga kasalanan. Nanginginig ang mga kamay ni Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay lumipat kina Miguel, Gabriela, at Isabela, pagkatapos ay kay Elena, na may hawak na ebidensya. Ang kanyang tingin ay dumapo sa journal ni Mang Isko, na tila binabasa ang bawat salita, bawat babala na matagal niyang binaliwala. Ang paghaharap ay matindi.
Ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay tila bumabalot sa kanya. Napakayaman ng hasyenda na ito, Rafael. Patpuli ni Senyora Emilia. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Ngunit ang yaman na ito ay nababalutan ng dugo at luha. Ang mga buhay na nawala dahil sa iyong kasakiman, dahil sa iyong kapabayaan, ay habang buhay na mananatiling nakaukit sa ating mga puso. Ang pisikal at emosyonal na kalagayan ni Don Rafael ay tila bumigay. Naramdaman ni Elena ang isang malalim na kalungkutan sa kanyang anyo, higit pa sa kanyang mga kasalanan. Biglang umubo si Don Rafael, mahina at may dugo. Napansin ni Elena ang kanyang napakapayat na katawan, ang kulay ng kanyang malat, at ang matinding paghina ng kanyang boses. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito, bulong ni Don Rafael, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Hindi ko inakala na ang lahat ng ito ay babalik sa akin. Tiningnan niya si Senyor Emilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Emilia. Patawarin mo ako. Paano ka namin mapapatawad, Rafael, kung hindi mo man lang kinikilala ang iyong mga kasalanan? Tanong ni Senyora Emilia. Sa sandaling iyon, ang damdamin ni Don Rafael ay tila sumabog. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang umagos, ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumungod siya sa harap ng altar, sa gitna ng kapila, sa harap ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit, tila nagmamakaawa. Kasalanan ko, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng bighati. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagpabaya. Ako ang nagkutol ng gastos. Ako ang nagbalewala sa mga babala ni Mang Isko. Ako ang sanhi ng pagbagsak ng pabrika. Ang aking kasakiman, ang aking pagiging makasarili, ang aking pagnanais na magkaroon ng mas malaking tubo ay nagdulot ng kamatayan sa maraming inosente. Ang aking mga desisyon ay bumabalik sa akin ngayon. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At sa lahat ng ito, mayroon pa akong isang kasalanan na kailangan kong aminin. Ang aking katawan ay unting nanghihina. Mayroon akong malubhang sakit. Cancer sa atay. Nasa huling yugto na ako. Ang aking mga araw ay bilang na. Isang malaking hininga ang narinig mula sa lahat. Ang balita ng kanyang sakit ay tila isang malaking pako na tumusok sa puso ng bawat isa, lalo na kina Miguel, Gabriela, at Isabela. Ang galit na matagal ng kiningkin ay unting naglaho, napalitan ng pagkabigla at kalungkutan. Ang tao na kanilang pinaplano na pagigantihan ay ngayon ay isang mahina, nagsisising tao na humaharap sa sarili niyang kamatayan. Ang kanyang mga salita ay tila nagpalambot sa puso ni Miguel at Gabriela. Nakita nila ang kanilang ama hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang tao na puno ng kasalanan at pagsisisi, at ngayon ay humaharap sa pinakamatinding parusa ng buhay. Ang kanilang plano ng paghihiganti ay tila naging walang saysay. Ang paghihiganti ay hindi na kailangan. Ang katarungan ay dumarating sa ibang paraan. Sa mga huling linggo ng buhay ni Don Rafael, sa kabila ng kanyang mabilis na paghina, nagpakita siya ng tunay na pagsisisi. Nais niyang ayusin ang kanyang mga kasalanan bago siya pumanaw. Inipon niya ang lahat ng mga manggagawa, ang kanilang mga pamilya, at ang mga lokal na media sa Hacienda Silangan. Sa harap ng lahat, nagbigay siya ng isang pampublikong pahayag na puno ng kapakumbabaan at pagsisisi. Sa harap ninyong lahat, inaatas ko ang aking dating pagtanggi. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngulit matatag. Ako
ang responsable sa pagbagsak ng pabrika ng tubo 15 taon na ang nakakaraan. Ang aking kasakiman, ang aking pagbaliwala sa kaligtasan ng aking mga manggagawa, ay nagdulot ng maraming buhay. Ang kanyang pahayag ay naging headline sa buong bansa. Ito ay isang malaking balita. Isang pahayag ng pagkilala sa kasalanan na bihira lamang makita mula sa isang taong may kapangyarihan. Ngunit hindi lang iyon. Upang maisalba ang aking kaluluwa at upang makabawi sa aking mga kasalanan, inilunsad ko ngayon ang puso ni Isko Foundation, patuloy ni Don Rafael. Ang pundasyong ito ay itinatag upang suportahan ang mga pamilya ng mga manggagawa na naapektuhan ng trahedya, upang magbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak at upang tiyakin ang ligtas at makatarumang kondisyon sa paggawa sa hasyenda Silangan at sa iba pang mga hasyenda sa rehiyon. Pagkatapos, tumingin siya kina Miguel, Gabriela at Isabela. Sa inyo ko ipinagkakatiwala ang pundasyong ito, mga anak. Gamitin ninyo ang inyong galit, ang inyong pighati, upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Lawin ninyo ang puso ni Isko Foundation na isang simbolo ng pag-asa, ng katarungan, at ng pagbabago. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang pag-amin. Ito ay isang pamana. Ito ay isang pagtatangka na gamitin ang kanyang kamatayan upang makabawi sa mga kasalanan ng kanyang buhay. Ang mga luha ay umagos mula sa mga mata ng maraming manggagawa at kanilang mga pamilya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Pagkalipas ng ilang araw, payapang binawian ng buhay si Don Rafael Alcantara. Ang kanyang libing ay simple, ngunit puno ng emosyon. Ang kanyang kamatayan ay nagtapos sa isang madilim na kabanata ng Hacienda Silangan at nagbukas ng isang bagong pahina. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Senyora Emilia, na ngayon ay ganap ng malakas at malinaw ang isip, ay kinuha ang pamamahala sa Hacienda Silangan. Ang kanyang pamamahala ay puno ng awa at katarungan. Ang mga kawani na matagal nang naghihirap sa ilalim ng lumang rehinen ay nakaramdam ng pag-asa. Sina Miguel, Gabriela at Isabela, sa kabila ng kanilang nakaraan na puno ng paghihiganti, ay buong pusong inilaan ng kanilang sarili sa pagpapaunlad ng ang puso ni Isko Foundation. Si Miguel, na dating malamig at misteryoso, ay naging isang responsableng pinuno na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit sa kapakanan ng mga manggagawa. Si Gabriela, na dating matalin at may pagdududa, ay ginamit ang kanyang katalinungan upang pamahalaan ang pondo at tiyakin ang transparent na operasyon ng pundasyon. At si Isabela, na dating puno ng takot, ay naging boses ng pag-asa na nagbibigay ng inspirasyon sa mga pamilya na ipagpatuloy ang kanilang laban para sa isang mas magandang buhay. Ang kanilang pagbabago ay hindi madali, ngunit ito ay totoo. Isang patunay na ang pagpapatawad at pagbabago ay posible. Si Elena Ramirez, na dating inakalang isang simpleng nurse, ay nagpasya na manatili sa Hacienda Silangan. Naging kanang kamay siya ni Senyora Emilia, na tumutulong sa kanya sa pamamahala ng hasyenda at sa mga proyekto ng pundasyon. At higit sa lahat, naging ina. Ina siya ni Sofia, na ngayon ay ganap ng magaling at puno ng saya. Ang kanilang samahan ay lumago, na nagpatunay na ang pag-ibig ay maaaring umusbong sa gitna ng trahedya. Ang Hacienda Silangan, na dating binabalutan ng anino ng nakaraan, ay unting nagbabago. Ang mga tubuhan ay muling yumabong, ang mga bahay ay inayos, at ang mga manggagawa ay nabibigyan ng sapat na sweldo at benepisyo. Ang dating lugar ng pigati ay naging isang simbolo ng
asa ng pagpapatawad at ng pagkakaisa. Ang bawat umaga ay nagdadala ng bagong simula, isang patunay na ang nakaraan ay maaaring gamitin upang bumuo ng isang mas magandang kinabukas. Ang madilim na anino ng paghihiganti ay lumipas na, napalitan ng liwanag ng pag-asa. Ang buwan ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa Hacienda Silangan na tila isang huling paalam sa mga anino ng nakaraan. Matapos ang mapait na kabanata ng pag-amin ni Don Rafael ng kanyang paglisan at ng pagbabago ng puso ng mga Alcantara, isang bagong umaga ang sumikat sa Hacienda. Ang mga tubuhan ay muling yumabong, hindi na lamang bilang pinagmumula ng tubo, kundi bilang simbolo ng pag-asa. Ang mga bahay ng mga manggagawa ay inayos, ang kanilang mga sweldo ay itinaas, at ang puso ni Isko Foundation ay naging isang matatag na haligi ng pag-asa sa komunidad. Si Senyora Emilia, na ngayon ay buong lakas at talas ng isip, ang naging puso ng hasyenda. Ang kanyang dating mahina at malungkot na anyo ay napalitan ng isang babaeng may matatag na tindig, matatalas na mata, at puso na puno ng awa at katarungan. Si Elena, ang kanyang kanang kamay, ay palaging nasa tabi niya. Ang kanyang mga kasanayan sa pagnanars ay ginagamit hindi lamang sa pag-aalaga kundi sa pagtulong sa pagpaplano ng mga proyekto ng komunidad. Si Sofia, ang maliit na anghel na muntik nang mawala, ay lumaki ng malusog at masayahin na ngayon ay tinatawag si Elena na Tita Elena na may buong pagmamahal. Sina Miguel, Gabriela, at Isabela, ang mga anak ni Mang Isko, ay nagbigay ng lahat ng kanilang lakas sa pundasyon. Si Miguel, na dating malamig at misteryoso, ay naging isang pinuno na may pananagutan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, ngunit puno na ngayon ng pag-unawa. Si Gabriela, ang matalas at mapagbantay, ay naging utak ng legal at pinansyal na bahagi ng pundasyon. Tinitiyak ang bawat sentimo ay napupunta sa At si Isabela, ang dating puno ng takot, ay naging tinig ng pag-asa, nagbibigay ng inspirasyon sa mga pamilya na ipagpatuloy ang kanilang laban para sa isang mas magandang buhay, isang buhay na puno ng dignidad at katarungan. Ang Hacienda Silangan ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang pamilya, isang komunidad na nabuo mula sa abo ng kahedya. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbangon, isang bagong anino ang nagbanta. Ang kapayapaan ay tila isang babasagin na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag. Isang umaga, habang si Senyora Emilia at Elena ay nag-aalmusal sa beranda, isang lalaki ang pumasok sa bakuran. Siya ay may suot na mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay may pagkakayumanggi na tila inayos at ang kanyang mga mata ay matalas at mayabang. Si Don Lorenzo Vargas. Ang pangalan pa lamang niya ay nagdulot ng lamig sa gulugod ni Senyora Emilia. Si Don Lorenzo ay isang dating kasosyo sa negosyo ni Don Rafael, isang lalaking kilala sa kanyang mapanlinlang na pamamaraan at walang awang ambisyon. Matagal na siyang nawala sa eksena, ngunit ang kanyang pagbabalik ay hindi magandang senyales. Hawak niya ang isang silyadong sobre, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang araw, Senyora Emilia, bati niya. Ang kanyang boses ay tila honi, ngunit puno ng lason. Nabalitaan kong namayapa na si Rafael. Sayang naman. Tanong sadya mo, Lorenzo. Tanong ni Senyora Emilia. Ang kanyang boses ay matatag. Walang bakas ang takot. O, wala naman. May naiwan lang akong mga kailangang ayusin. Sagot niya, at inilapag ang sobre sa mesa. Isang demanda para sa Hacienda Silangan.
mayroon akong mga lumang kontrata at mga pagkakautang na nilagdaan ni Rafael bago siya pumanaw. Nais kong kulin ang arian bilang kabayaran. Ang mga salita niya ay tila kidlat na tumama sa kanilang mundo. 500 kukuha sa Hacienda Silangan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng kanilang itinayo. Napansin ni Elena ang paninilaw ng mukha ni Senyora Emilia, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Alam kong ginagamit mo ang pagkamatay ni Rafael at ang pagkakataong ito para sa manlalahin, sabi ni Senyora Emilia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi namin ahayaan na mangyari ito. Ngumisi si Don Lorenzo. Mayroon akong mga legal na dokumento, Senyora, at sa batas, ako ang may karapatan. At sa pagtatapos ng kanyang mga salita, umalis siya. Ang kanyang pagmamayabang may tila isang nagtatagumpay na lobo. Ang bawat isa sa Hacienda Silangan ay nakaramdam ng bigat ng bagong banta. Sa sumunod na araw, nagpulong ang pamilya sa lumang library na ngayon ay naging sentro ng kanilang mga estratehiya. Ang dating lugar ng lihim na pagpaplano para sa paghihiganti ay naging lugar ng pagkakaisa para sa pagtatanggol. Si Senyora Emilia ang nagbukas ng pagpupulong. Hindi natin hahayaan na mawala sa atin ang Hacienda Silangan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ito ang pamana ni Rafael at ito ang kinabukasan ng ating komunidad. Si Miguel, na ngayon ay isang ganap na lider, ay lumapit sa mesa na puno ng mga dokumento. Sinuri ko ang mga kontrata. Mayroon talagang mga pinirmahan si Don Rafael kay Vargas. Mayroong mga malalaking pagkakautang na nakalista at may mga probisyon na nagpapahintulot kay Vargas na angkinin ng hacienda kung hindi mabayaran sa takdang panahon. Ang kanyang noo ay nakakunot, ang bigat ng sitwasyon ay nakasulat sa kanyang mukha. Mukhang planado ito. Ginawa ni Vargas na sigurado na ang mga kondisyon ay pabor sa kanya. At paano naman ang mga pagkakautang na yon? Sigurado bang totoo ang lahat ng yon? Tanong ni Gabriela, ang kanyang matalas na isip ay agad na naghahanap ng butas sa plano ni Vargas. Hindi ba't si Papa ay kilalang mainat sa pananalapi? Ang problema, Gabriela, sagot ni Miguel, ay ang karamihan sa mga kontratang ito ay nilagdaan sa mga huling taon ni Papa, noong humihina na ang kanyang pag-iisip dahil sa sakit. Maaring pinilit siya ni Vargas o sinamantala ang kanyang kalagayan. Si Isabela, na ngayon ay mas matatag at may tinig, ay nagtanong, pero bakit ngayon lang siya lumabas? Bakit hindi naong buhay pa si Papa? Dahil ngayon ang perpektong pagkakataon, sagot ni Senyora Emilia. Alam niyang nagkaroon tayo ng kaguluhan na bagong pamamahala at na tayo ay mahina sa mga panlabas na banta. Nagdesisyon sila na kumilos. Si Senyora Emilia, gamit ang kanyang malawak na network ng mga kaibigan at koneksyon sa lipunan, ay naghanap ng suporta mula sa mga abogado at mga maimpluwensyang tao na naniniwala sa kanilang muling pagkabuhay. Kailangan natin ng mga taong kayang lumaban sa batas at kayang magbigay ng boses sa ating katarungan, sabi niya. Sina Miguel at Gabriela, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang team, ay nagkulong sa opisina, pinag-aralan ng bawat legal na dokumento, bawat resibo, bawat bank statement. Ang kanilang pagkakaisa ay malakas, ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa ay hindi matitinag. Hindi natin ito hahayaan na mangyari, sabi ni Miguel, habang pinag-aaralan ng isang lumang ledger. Kailangan nating hanapin ng butas. Ang kahinaan ng kanyang kaso.
si Isabela, kasama si Manang Ana, ay nagpunta sa komunidad. Nagtipon sila ng suporta mula sa mga manggagawa at magsasaka na ngayon ay naniniwala na sa kanila. Ang mga kwento ng kanilang pakikipaglaban, ng kanilang pagbabago, ay kumalat sa buong hasyenda. Hindi tayo susuko, sabi ni Isabela sa isang pagpupulong. Hindi na tayo babalik sa dating kapabayal. Sama tayong lalaban para sa ating lupain, para sa ating kinabukasan. Ang mga manggagawa na matagal nang pinabayaan ay sumama sa kanila. Ang kanilang mga boses ay nagkakaisa sa pagtanggol sa hasyenda silangnan. Samantala, si Elena, na may pambihirang talas ng pagmamasid at kakayahan na magdugtong ng mga impormasyon, ay nagkaroon ng sarili niyang misyon. Alam niyang kailangan nilang makahanap ng isang bagay na lampas sa mga legal na dokumento ni Vargas, isang bagay na magbabago sa takbo ng labanan. Sinimulan niyang halongkatin ang mga naiwan pang dokumento ni Don Rafael, lalo na ang mga personal na file na hindi kailanman nakita ng iba. Alam niyang kahit gaano pa katago ang isang lihim, mayroon pa ring bakas. Isang hapon, habang isa si Elena sa lumang opisina ni Don Rafael, napansin niya ang isang lumang drawer na may 2 takip. Sa loob ng takip na iyon, sa ilalim ng mga lumang sulat at litrato ng pamilya, natagpuan niya ang isang maliit na brown envelope na may label na Vargas, Confidential. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Dahan niyang binuksan ng envelope. Sa loob ay mayroong isang lumang internal memo na may petsa bago ang pagbagsak ng pabrika 15 taon na ang nakakaraan. Ang memo ay galing sa isang inhenyero na nagbabala tungkol sa substandard na kalidad ng mga materyales na binili mula sa Vargas Construction Supply. Ang memo ay may detalyadong listahan ng mga depekto sa bakal, semento, at iba pang materyales na ginamit sa pagtatayo ng pabrika. Kasama rin sa envelope ang mga lumang invoice mula sa Vargas Construction Supply na may silyo at pirma ni Don Lorenzo Vargas. Ang mga invoice ay nagpapakita ng presyo ng mga materyales na mas mataas kaysa sa market value, ngunit ang kalidad ay malinaw na mababa. Mayroong din ditong mga thank you letter mula kay Don Rafael, kay Don Lorenzo, na nagpapahiwatig ng mabuting pakikipagtulungan at paghawak ng usapin ng maayos sa gitna ng mga isyong technical sa pabrika. Ang pinakamahalaga, mayroong isang handwritten note sa likod ng isang invoice na tila sinulat ni Don Rafael, binigyan ko ng malaking halaga si Lorenzo para manahimik. Ang aking pangalan ang masisira kung malalaman ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binabasa ang mga dokumento. Ito ay hindi lamang tungkol sa substandard na materyales. Ito ay tungkol sa isang kasabwat. Si Don Lorenzo Vargas ay hindi lamang alam ang tungkol sa mga depekto. Siya ang direktang nagbigay ng mga materyales at nagtago ng impormasyon na ginamit ang kanyang impluensya upang protektahan si Don Rafael mula sa masusing investigasyon noong panahong iyon. Siya ay hindi lamang isang mandaragit na kasosyo sa negosyo. Siya ay bahagi ng trahedya. Isang kasabwat sa krimen. Ang kanyang kaso ay hindi lamang tungkol sa mga pagkakautang. Ito ay tungkol sa isang malalim na pagtatago ng katotohanan. Ang mga ebidensyang ito ay nagbago sa lahat. Ito ay isang bomba na handang sumabog. Tumakbo si Elena patungo sa library, ang kanyang puso ay kumakabog. Senyora Emilia, Miguel, Gabriela, may naharap ako, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at pag-asa. Inilatag ni Elena ang mga dokumento sa mesa. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki habang binabasa nila ang mga ito.
Ang galit ay muling sumiklab sa mga mata ni Miguel at Gabriela. Ngunit ngayon, ito ay galit na may direksyon, galit na may katarungan. Ito ang kailangan natin, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matatag. Ang tunay na katarungan. Sa tulong ng mga ebidensyang ito at ng kanilang abogado, mabilis na kumilos ang pamilya Alcantara. Nagdaos sila ng isang press conference sa gitna ng Hacienda Silangan, sa harap ng mga manggagawa, mga magsasaka, at mga media. Ang mga dokumento ay ipinakita sa publiko na nagpapahayag ng tunay na kasabwatan ni Don Lorenzo Vargas. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Sa harap ng media, sa harap ng buong bansa, ang kasinungalingan ni Don Lorenzo Vargas ay nabunyag. Ang mga lumang kontrata at pagkakautang na kanyang ginamit ay naging walang saysay dahil siya mismo ang nagtago ng katotohanan at naging kasabwat sa krimen. Napilitan si Don Lorenzo Vargas na bawiin ang kanyang demanda. Ngunit hindi lang yon. Sa halip na ang kini ng Hacienda Silangan, siya ang nahaharap na yon sa mga kasong kriminal na may kaugnayan sa pagbagsak ng pabrika ng tubo 15 taon na ang nakakaraan. Ang hustisya na matagal nang hinanap ay dumating sa isang hindi inaasahang paraan. Ang kasakiman ay pinalitan ng katarungan. Mula sa abo ng trahedya, ang Hacienda Silangan ay muling nabuhay. Hindi lamang ito nakaligtas sa krisis, ito ay naging isang modelo ng kung paano ang isang komunidad ay maaaring magkaisa. Ang puso ni Isko Foundation ay lumago, nagbibigay ng edukasyon, pabahay, at pangangalagang pangkalusugan sa mga pamilya ng mga manggagawa. Ang mga lupain ay pinamahalaan ng patas at ang mga manggagawa ay may dignidad. Ang Hacienda Silangan ay naging isang lugar kung saan ang pagkakaisa, ang malasakit, at ang diwan ng bayanihan ay ipinagdiwang. Sina Miguel, Gabriela, at Isabela, na dating puno ng galit, ay naging simbolo ng pagpapatawad at pagbabago. Sila ay naging pamilya ng mga manggagawa, ng mga magsasaka, ng bawat isa sa komunidad. Si Elena, ang nurse, na may puso ng anghel, ay hindi lamang nagligtas ng buhay, siya ay nagligtas ng isang komunidad. Siya at si Senora Emilia ay patuloy na nagtatrabaho, ang kanilang ugnayan ay mas matatagtay sa kailanman. At si Sofia, ang pag-asa ng bagong henerasyon, ay lumaki sa isang mundo kung saan ang katarungan ay nagwagi. Isang umaga, habang ang araw ay dahang sumisikat sa silangan, ang Hacienda Silangan ay naliligo sa ginintuang liwanag. Sina Elena, Senyora Emilia, Miguel, Gabriela, Isabela, at Sofia ay nagtipon sa burol na tanaw ang malawak na tubuhan. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang hangin ay may amoy ng sariwang tubo at ng bagong simula. Ang kanilang kwento ay isang buhay na patunay na ang katarungan ay hindi lamang nakakamit sa pamamagitan ng paghihigandi, kundi sa pamamagitan ng pagwawasto ng mga pagkakamali, pagpapatawad, at pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ang Hacienda Silangan ay hindi lamang isang hacienda. Ito ay isang tahanan, isang pamilya, isang simbolo ng pag-asa. At sa bawat bagong sikat ng araw, isang bagong kabanata ang nagsisimula, puno ng pag-asa, katarungan, at walang hanggang pagmamahalan. Ang madilim na anino ay tuluyan ng lumisan at ang liwanag ng isang bagong bukang liwayway ay kumalat sa buong silangan.